Guys, maraming kinabahan sa laban ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Iran. Biglang natunaw ang 21 points na kalamangan ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Ngunit sa uli nagawa pa rin nating paiyakin ang mga Iranians. Dala-dala ni Justin Brownlee sa kanyang balikat ang never say die attitude ng Barangay Ginebra upang isalba ang Gilas Pilipinas sa kamay ng mga Iranians. Pasok na ang Gilas sa semifinals. Ngunit sa pagkakataong ito, mga Chinese na mahuhusay magluto ang makakaharap ng Gilas sa semifinals. Sabi ng mga netizens, ihanda raw ang kawali, tiyak na magkakaroon ng cooking show. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Sa unang 3 quarters ay hindi makaporma sa Gilas ang kupunan ng Iran. Agad nagpasiklab si Justin Brownlee at pinangunahan ng opensa ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Matalas ang shooting ng Ginebra resident import. Sa pagbubukas ng first quarter ay 3 magkakasunod na 3-pointers agad ang ipinukol ni Brownlee na inaayudahan ng maganda ring laro mula sa mga locals, partikular si Scottie Thompson. Maaalalang nag-struggle si Thompson sa FIBA World Cup under Chot Reyes, ngunit ngayon isa siya sa sinasandala ng Gilas under Coach Tim Cone. Umabot pa sa 21 points ang lamang ng Gilas sa Iran na tumapos ng walang talo sa Group A. Ngunit sa pananalasa ng Gilas sa unang 3 quarters, nawala ang angas ng mga Iranians. Katulong si Justin Brownlee sa ilalim, ipinakita ng PBA 6-time MVP na dito sa Asia ay isa siya sa pinakamatikas na big man. Kahit 18 hours lang ang pahinga ng Gilas pagkatapos tambakan ang kupunan ng Qatar, siniguro ni Coach Tim Cone na may sapat na pahinga sina Justin Brownlee, Scottie Thompson at Junmar Fajardo. 8 minutes lang pinaglaro ni CTC si JB32 kontra sa Qatar. At sa laro nga laban sa kupunan ng Iran, fresh na fresh si Justin Brownlee na agad nagkamada ng 4 na 3-pointers sa first quarter pa lamang. Lamang ng 6 points ang Gilas sa pagtatapos ng first quarter, 28-22. 16 points na ang puntos ni Justin Brownlee. Ngunit nagsisimula pa lamang ang pananalasa ng PBA 3-time best import. Hindi malaman ng mga Iranian kung paano pipigilan si Brownlee na patuloy sa pagkakamada ng puntos. Safe na 17 points ang lamang ng Gilas sa pagtatapos ng third quarter, 71-54. 34 points na si Justin Brownlee. Bigyan ni CTC ng pahinga si Justin Brownlee at sa puntong ito nagsimulang mag-rally ang mga Iranians. Nagsimula rin kumonekta ang kanilang mga outside shots at nang ibalik ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee sa laro, sinalubong naman ito ng box and one defense ng mga Iranians. Medyo nahirapan si Brownlee. May momentum naman ang Iran, unti-unting tinapyas ang 17 points na lamang ng Gilas. Naging 11 points na lang, naging 8, naging 5, hanggang maging 3 puntos na lamang, 75-72. Dalawang magkasunod na timeout ang napilitang itawag ni Coach Tim Cone. Pero patuloy ang momentum para sa Iran at nakuha na nila ang kalamangan, 81 Iran, 80 Philippines. Nakaganti si Junmar ng isang putback, lamang uli ang Gilas, 82-81. Sa mga huling segundo, nasa bingit ng alanganin ang lahat. Nagsasaya at nagsisigawan ang mga Iranian sa crowd, lalo na nang makuha ulit nila ang lamang 83 Iran, 82 Gilas. Parang nakikita ko dito sa Pilipinas, nagpapalakpakan ang mga Ginebra haters. Mga haters na nasusuklам kina Tim Cone, Justin Brownlee, Japit Aguilar at Scottie Thompson, tuwang-tuwa sila na matatalo ang Gilas. Ngunit nakareserba pala sa huli ang pinakaimportanteng puntos ni Justin Brownlee. Isang floater mula sa left side ang imiduslo ni Brownlee upang muling ibigay sa Gilas ang kalamangan, 84 Gilas, 83 Iran. May hinimatay bang mga Gilas haters? Hindi naman naka-score ang Iran sa kanilang next possession at hindi na nila kinaya ang bugso ng kabiguan. Inubos naman ng Gilas ang oras upang itakas ang panalo.
Sa unang 3 quarters ay mukhang magiging walk in the park ang magiging panalo ng Gilas, ngunit nahirapan pa rin pagdating sa dulo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mas mahirap ang susunod na laro dahil kupunan ng China ang makakaharap ng ating national team sa semifinals. Mamaya na po iyon, alas 8 ng gabi. Atat na atat ang China na makaganti sa Gilas dahil tinambakan sila ng mga Pinoy sa nakaraang FIBA World Cup. Pinahiya sila ng Gilas sa harap ng libu-libong tao sa Smart Araneta Coliseum. Ibang usapan ngayon. Sa kanilang bansa gagawin ng laban. Gaya po ng maraming beses na nating nasabi dito sa ating channel, noon pa'y may history na ang China sa paggawa ng mga dirty tricks upang mapaburan ang kanilang team. Kaya nga po nasabi ng ilang netizens, ihanda ang kawali. Simula na ng Chinese cooking show. Hindi na dapat maulit ang almost meltdown sa dulo ng Gilas laban sa Iran. Mauulit ito laban sa kupunan ng China. Napakadaling lutuin. Posibleng mangyari ang maninipis na tawag laban sa Gilas sa mga krusyal na parte ng laro kung dikitan ang laban. Kung mananalo ang Gilas laban sa China mamaya, sigurado na tayo sa silver medal. Ngunit higit sa lahat, may chance ang Gilas na magantihan si Randy Hollis Jefferson at ang Jordan kung silang dalawa ang maghaharap sa finals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Azucena Reyes, Jonis Diasis, Bernie Roland, Melba Santiago, Bruno Abilini Jr., Kuntil Solis, Cedric Waniwan, Chris Pading and Rosemary Juan, Joy Encomienda, at si Esen Arsenas. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.